Oh, aminin mo na po para tapos na po. Ayun nga. Oh. Nako, ayaw niyang ayaw niya i-divulge kung sila ba o hindi. Hindi kasi baka mamaya nagkakatawagan kayo ni Kulaong, kaya lalo ka nai-inlove sa kanya. Eh dati, ganyan din gawain niya sa ibang mga OFW, tinatawagan. Kinikilig pa kaya di makatype ng oo o hindi. Yun nga eh. Ay, nako. Oy, wag niyo ako patamain tapos na akong umiyak. Ang reason ng pag-iyak ko doon sa live ko kanina pero dinilit ko kasi ayaw ni Meta ng gano'n. Alright, ayaw ni Meta na makitaan ako ng kahinaan. Kasi sabi ni Meta, matibay, matatag ang boss mong sa FLM. Kaya dapat matatag ka rin. Huwag kang sumuko, Ate May. Alright, okay. Pero in fairness nakakapagganto siya dun sa UAE, no? Dito. Kasi ganito yan, Mac. Hindi naman ako Mac na masyadong na-personal. Kaya nga pumapasok ako sa live mo, sinusunod ko yung sabi ko na hindi kita ipabash, manunood lang ako. Pero kagabi, Mac, sa kulaang time mo, akala mo wala ako. Nandun ako, Mac. Okay. Nandun ako, Mac, kagabi sa live mo. Tapos sabi mo, ganito yon. Paano ko naatim na mahalin ang isang FLM? Paano ko na kaya? Ano ang dahilan? Mas maigi pa daw na magmahal ako. Ayun paano mo nga na-team na mahalin yan? Ito kasi kung ano yung pangit ng ugali ni Kulaong, ibinagay sa mukha eh. Buti sana kung ganyan ang mukha niya tapos mabait siyang tao. Baka sabi ko, oo nga. May in love nga si Ate Marv. Pero pag ganyan ang mukha, tapos masama pa ugali, parang ang hirap kasi talaga. Ayaw mo namang aminin kung magjowa kayo, sabi mo kinikilig si Kulaong sa'yo. Nako, delikado. Mukhang nakokontak ni Kulaong to Basta, hindi kita papayuhan ngayon. Ang gusto ko kasi, kapag nag-usap tayo, aminin mo kung kayo o hindi, kung nagkakausap kayo o hindi. At doon ako magbibigay sa'yo ng payo. Doon ako magbibigay sa'yo ng payo. Pero dito, hindi ko muna sasabihin kung ano yung nasa isip ko ngayon. Ng mga normal na tao kaysa kay FLM. Ay, grabe ka naman, Ma. Sa tingin mo, itong high value woman, itong babaeng to na maganda, papatol lang sa mga normal na tao? High value woman. Putya, yung palang mga ate ko dito, mga ano pala to, mga to the highest level na pala to. Kasi kung ikaw ay high value woman, ano pa tong mga ate ko dito? 'Di ba? High value talaga, 'di ba? Comic sensation. Lalo pa ang aming abogado. Super duper high value woman na pala to, Sila Ate Michelle, sila Ate Macha Mochi, Ate Katrina Love, Ate Modern Parent. Oh. Syempre sarili mo yan. Alam nga naman sabihin mo, low value woman ka. Syempre high value talaga magiging tingin mo sa'yo. Lalo pa at ang sinusuportahan mo, ang tingin niya din sa sarili niya, high profile person. Nako, nabigyan ng orasyon ni Kulaong. Kaya naman pala ayaw niya sa normal, gusto niyang pumat. Ano kaya tinitira ni ate? Sabi ni Ate Glenn Magramo. Nabigyan ng orasyon? Chef Jeng, ayun, Arte Diyos mio. Makausapin mo si Kap ninyo, sabihin mo, isama niya si ating pag nagpunta sa Mandaluyong. Baka tulusan to ng itim na kandila Same wavelength. Same wavelength ng utak.
O, di ba? Tawa ka rin ng tawa dyan, Maribilab. Ate Marbs. Nako. Ate Marbs, tawag ko sa'yo, parang ako pa yung parang ako yung mas matanda sa'yo eh. O, boss, napahiran ata na. Napahiran ng sipon. Naku. Netrabang, kulang sa palitada mukha ni Kulaong, tas na in love pa si Ate Marbs. Ang dami kong gusto itanong, kaya lang kasi hindi niya kasi inamin kung ano sila eh. Tapos na ako sa stage ng buhay ko na nagmahal ako ng mga taong normal lang, yung mga ganyan-ganyan lang, kahit ganyan ako. Tapos na ako doon sa panahong yun. Pero anong nangyari, wala eh. Alam mo kung sino ba yung mga taong normal lang? Yung mga taong wala lang na kaya kong bilhan ng magandang damit, ng relo, ng sapatos. Yun pa yung mga lalaking manloloko. O syempre, Tawari si Kulaong, hindi man loloko. Tawari ba? Ikaw talaga, Ate Marbs. Tawari si Kulaong pa pala, hindi man loloko. Ang daming comment, kaya lang ang hirap na magbasa eh. Ang dami na eh, oh. Langya. Maluwag tornilyo niyan. Ilang taon na ba yan? Ingay ko sa room ko. Tinitigasan ako sa... Langya. Langya ka, Balnorins. Walang wala na ba? Ay, nako. Confirm de Lulu. Ayan. Nako. Boss, payag yan. Dadahakan ni Norm sa harap niya. Ay, nako po. Ala, saan kaya nakuha ni ate, tinira niya? Meron pala din dyan sa UAE niyan? May tumitira din pala ng ganyan? Kaljuni, dapat ata kay Ate Marv wisikan ng laman ng arinola ni Nanang Reme. No, thank you, may trabaho ko, sabi ni Kuya G. Asan ba yung leash? Naku, wala. Lang yan. Pwede kong bilhin ang gusto ko sa'yo na. Nako, kalma kami, ikaw lang hindi. Imagine, nagmahal ka ng echas. Smell something fishy. So, baka di small amount ang binibigay niya now. Wow, big time si Ateng. Ate Glenn Magramo. JC Castillo, ayaw pala ng normal na tao. Gusto niyan bagay nga sila. Di pa nakikilala ni Marv si Nico David. Baka magbago pa nararamdaman niya kay Kulao. Oo nga, no? Money ko. Ay, nako. Nerf, panalo ah. Baka manganggat na yan. Tuwan-tuwa si Ate Ira. May saltek pareha sila, Boss Mac. At least, diba, kita nyo, ang saya natin ngayon. Diba? Thank you Thank you sa'yo, Marvs, kasi napasaya mo ang Tropa Pips. Ang Tropa Pips family. Kahapon kasi, iba atmosphere dun kay Bungo. Kasi nag-replay ako dahil nga hinanap ko yung kung saan yung binanggit nga niya na but yung pala, time out ko daw siya. Hinanap ko yun. So, nagre-replay din yung mga comment. Ano pala, talagang iba yung mga comment doon. Dito ang saya oh. Ang saya ng comment eh. Hindi siya binabash din si Marv, pero 'di ba? At least napapatawa niya tayo, napasaya niya tayo ngayong gabi. hindi ako papayag, nalulukuhin ako kasi high value woman ako. May pera ako. Kaya kung gumastos bumili sa lalaki, tapos ano yon, lulukuhin lang ako? Ganon? 'Di ba? So parang willing siya magpaloko pala talaga kay Kulao kasi may pera siya eh. Oh. 'Di ba? Kayang bibili nga daw siya ng lalaki, aba. May pera nga talaga 'to. Oh. Talagang mapapakilig mo si Kulao. Nako, Ate Marbs, dahil dyan sa sinabi mo na yan, may pera ka. Kaya mong bumili ng lalaki, aba. Talagang kikiligin ang isang Kulaong sa'yo.
Tapos na ako sa stage ng buhay ko na gano'n. Kaya ang minamahal ko na lang ngayon, yung mga something nasa taas, yung mga high value, talagang yung mga anong tawag doon, mga famous, yun ang minamahal ko sa panahon ngayon. Oo, alam niyo sa totoo lang, mas masarap magmahal ng taong high value man, mas masarap magmahal ng taong mapera. Oy, pero hindi ako nag-e-expect ng taong mapera, ha. Mas masarap magmahal ng mga milyonaryong tao. Kasi alam mo kung bakit? Alam mo na eh. Alam mo na yung mga ganyang level ng tao, ng lalaki, hindi ka na pwedeng magselos. Nung magselos ka man, wala kang magagawa, di ba? Oo. Na broken hearted siguro to si Marps dati, no? Ayan, no, sabi niya, nung ko pa 2020 mahal si FLM, nagpreno lang ako. Sana nagpreno ka na habang buhay. Siguro na broken hearted siya. Kaya ngayon, nabaling yung kanyang pagtingin kay Kulaong na kahit hindi siya ang ideal girl ni Kulaong, pinagpapatuloy niya yung kahibangan niya. Mas masarap magmahal ng dumadahak? Ganun ba? Tama lang naman. Ito, Ate Marps, kasi napansin ko nga, yun yung pagtingin kay Kulaong kahapon sa usapan kay Bungo. Iba yung dating ng sinasabi mong pagmamahal. Pero kasi, kung inaakala mo na si Kulaong ay milyonaryo, hindi po totoo yun. Kasi alam niyo po, eto bigyan lang kita ng example. Si Kulaong, ewan ko kung makita dito yun. Teka. Tignan natin tong ano. Ito kasi, alam mo walang milyonaryo na magdadrive ng ganto kabulok na kotse. Walang milyonaryo na mag-aasam sumakay sa ganito kabulok na kotse. Yan ang tandaan mo. Ano ko lang sa'yo yan, bulok ang sasakyan ni Kulaong. Kaya hindi po yan milyonaryo. Ang milyonaryo, hindi na makakapagsuot ng BJMP na damit o makapag-mugshot. Hindi na. Piyansa kagad ng abogado. Ang milyonaryo hindi po sasakay sa ganito. Yan lang po. Pinapaintindi ko lang sa'yo. Kasi baka mamaya iba ang tingin mo sa milyonaryo. Baka akala mo pang milyonaryo tong kotse na to. Kung eto, noong 2011, kunwari ngayon is 2011, binili to ni Kulaong, brand new, baka masabi natin milyonaryo siya. Kasi eto, nasa 1 milyon din to. Parang 995, mga ganyan, nung unang labas. 995,000. O baka 1M nung lumabas to noong 2011. Pero eto kasi ngayon, ang value nitong sasakyan na to, 200,000 na lang. Kaya hindi siya milyonaryo. Ngayon, kung parang itinatanim mo lang sa isip mo na milyonaryo si Kulaong, napapaikot ka niya sa simpleng simpleng pagyayabang lang niya, napapaikot ka niya. Pagkain-kain niya ng libre doon sa Sheraton, napapaikot ka niya. Pagmamahal pa kaya yan? Wala kang magagawa kahit magselos ka kasi iiwanan ka ng mga yan. Ay, selos ka sa akin. Hindi kita pinapasok sa buhay ko dito, Maribe. Para hawakan mo lang ako, para talian mo ako. May pera ako, high value ako. Kung gusto mo magstay sa buhay ko, dyan ka lang. Eto, ate, matanong ko lang, ano ba trabaho mo dyan sa UAE? Andiyan ka pa naman, tawa ka lang ng tawa eh. Ano ba trabaho mo sa UAE? At sabi mo may pera ka. Kasi alam mo,
Meron din akong kakilala na nasa UAE ngayon. Ano siya, sa medical field siya, pero sa opisina siya nagtatrabaho. Pero hanggang ngayon nasa UAE siya. At alam ko mayaman yun. Mayaman na talaga. Ang laki na sahod. Ikaw ba, ano ba, sumasahod ka ba dyan? 6 figures? 6 figures na umaabot ng mga 500,000, ganun, sahod mo? Ano? Kasi pinagdidiinan mo na high value ka, marami kang pera, pero nandiyan ka sa UAE at nandiyan ka sa kwarto na yan. Kung ayaw mo naman sagutin, okay lang, pero kung sakali magkaharap tayo, sana no holds barred. Kasi doon tayo sa katotohanan eh. Yung katotohanan mo laban sa katotohanan ko, yung pagmamahal mo laban sa katarantaduhan ni Kulaong. Parang ganun nga, oo. Parang ganun nga yung tingin ko, PJ. Ganon ang mga high value man. Dapat ang babae submissive, no? Submissive, yung kaya kang pasunurin. Yun yung mga gusto kong mga lalaki. Tutor, okay. Nagre-range ba ng 5 figures ang tutor sa UAE? Ang laki pala na sahod dyan, Kasi yung mga ganong klaseng lalaki, hindi ka na masasaktan. Kasi Kevin kasi alam mo na talagang maraming babae yan. Sana maintindihan. Parang contradiction naman yung sinasabi mo. Nagsiselos ka kay Abby Siwa, kahit na wala naman kayo talagang relasyon ni Kulaong. Tapos ngayon, sinasabi mo, naiintindihan mo yung sitwasyon nila yung sitwasyon ni Kulaong na maraming babae na hindi ka na dapat magselos. Ano ba talaga? Magsiselos ka ba? Hindi. Dapat magkatuluyan sila ni Norman. Mukhang happily ever after ang ending. Pwede. Pag bumalik yan dito, painumin nyo ko pa. Pampatulog sa kapampakalma, ate. Miss Mengo, from high profile criminal to high value man. Diba? Love your own nga eh. Nangyari. High value pala eh. Bagay kayo ni Bugoy na Koy-Koy, Temarv, sa kanya ka na lang. For the fame lang yan, rap. Machamochi Joker ang work niyan. Pinapatawa lang amo niya. Actually, ang saya ng Kulaong time natin ngayon dahil sa kanya. Si Ante, di na lang magmahal ng aso, mas may mapapala ka pa. At laging may dumidila sa'yo. Cute pa yung dumidila sa'yo. Si Kulaong, pag dinilaan ka nun, may kasamang sipon, may kasamang dahak, may kasamang plema. Okay, Ate Modern Paris, di ako bilyonaryo, pero mas maganda sasakyan ko dyan. Di ba? JC Castillo, exotic minamahal ni ate, nakasingot ata yan ng Sonrox yan, kaya si Kulaong gusto niya. Comic sensation. Sige, replay ka na lang mamaya. Parang 44 ba sabi mo? 44 ba? 40? Etong si Ateng, si Ate Marbs. Tutor daw, paano na-approve yan? May Saltek. Tutor or yaya, naka-uniform ka pang kasambahay, sabi ni Ate Katrina Lab. Oo nga actually, meron ako dating supporter na kadama. Halos kaparehas ng kanyang suot. Maganda pa nga yun sa kadama na yun. Ang suot niya, yung parang parang pantalon tapos damit. Parang parang suot ng mga tawag dito, caregiver. Ayan. Nako, wag na lang kahit ang trabaho ko 6 digits sa Philippine peso pag convert pa. Never mind, high value target yan, sindikato. Tingin ko yaya ang work mo diyan based sa suot mong uniform ngayon. Okay, Dimple, mas pogi pa ang aso kay Kulaong. Macintosh, aliw kay Norman, pero mas aliw ako kay ate. Lika dito sa Canada, matauhan ka.
Dila po, ano yun? Dila po yun ako umayaw kasi haba dila ni Abby. Dila po yun. Ako umayaw kasi haba dila ni Habi. Kasi dumila si Abby. Eh ano, sa basher, anong live? Pinakita ka sa Nicolaon, dumila si Abby. Bigyan kita sleeping pills sis, madami ako dito at saka antidepressants. Dalawa na tayong uminom sis. Lalo akong hindi gagaling kay Ate Marbs. Ay, nako. Ate, dahan-dahan sa paglaklak ng Detol. Diyos ko. Oh, yaya work mo dyan, wag mo deny. O baka caregiver. Oh, baka nga, pwedeng ganun. Ikaw na talaga ang destiny ni Kulaong, sabi ni Ate Glenn Magramo. Siya ay tinuturuan niyang yung alaga niya. Isa siyang yayay. Kuya G, hindi ko pagpapalit ka kay Ate Ina mo. Sige, nang bayaran niya yung bail ni Kulaong kung mahal niya si Kulaong. Alam mo, Makmak, si ate mo, ina mo pa. Oo nga, oo. Primera yun. Primera klase. Kuya G. Glenn Magramo, tuwan-tuwa. Oh, hi si ate, nagayuma ata kay Kulaong. Tigilan na niya imagination niya. Oh, eto, play pa Indihan natin. mo ako dito, Ma. Ito, pinapaliwanag ko sa'yo, Ma, kung bakit. Si FLM yung gusto ko. Bakit si FLM yung gusto ko talagang mahalin? Bakit? Ganun yun, oo. Ikaw, magmamahal ka sa lalaking simple lang, sa lalaking wala lang, tapos lulukuhin ka, papayag ka ng ganun? Hindi ako papayag. Noon, oo, pumapayag ako, pero ngayon, never in my life, napapayag ulit ako. Ano sila, hello? For example, guys, bigyan ko kayo ng example. Meron ako naging ex na vlogger. Sikat yun, ha? Kung nagmahal ka dati ng simpleng tao, niloko ka. Dito kay Kulaong, as high value man na sinasabi mo, mas maloloko ka. Kasi nga, yung simpleng tao nga, niloko ka eh. Si Kulaong pa kaya. Hindi ko po need mag-explain sa inyo. Basta I hired as a tutor. Nakapasa ako sa interview. Tinanong ako ni Boss Max, sinagot ko lang. Okay, salamat po sa pagsagot nyo. Tutor daw po, tutor. Sige na po, tutor daw. Sus, pinagpalit lang siya kay Abby Siwa. Oy, PJ, wag mo nang asarin. Doon nga siya nagseselos. Nag-live siya, umiiyak siya, nagselo siya. Pinatanggal daw ni Meta yung live niya kasi ayaw daw ni Meta na umiiyak siya. Kaya lang, kasi si Abby Siwa, hindi naman nalaplap si Kulaong. Pero meron akong kilala na kapag natuloy na umakyat ka rito sa channel ko, Ate Marbs, ipapakita ko sa'yo. Yung nilaplap ni Kulaong at maganda to. Parang 1 million something yung, hindi ako nanonood sa kanya kasi once na ang relationship ay tapos na talaga. Ganun guys ha. Binili ko ng mga ganito, ganyan. Nagkita kami, nagsama kami, ganyan. Tapos, yun pala malaman-laman ko, ang daming babae, iba-ibang mga angkas sa motor. Tapos, hindi pa rin ako maka-let go. Sabi ko sa sarili ko, kasi mayroon na broken hearted niya. Malakas yung pagkaka-broken hearted sa kanya. Malaki yung frustrations dun sa relasyon. Kaya ngayon, nag-imagination siya na jowa niya si Kulaong kahit hindi. Yun ang ano ko Hindi kaya nabinat naman, Ate Marv? Baka nabinat ka, Marv. akong isang bagay sa mga asong gala na mga lalaking minamahal ko. Isang bagay yung gusto ko. Once na may kapalit na ako at pag alam kong mayroon ng iba, totally nagwo-walk away ako at wala na yung balikan. Never akong nag-beg. Never akong naghabol. Never akong umiyak. Ganon. Never ka umiyak, iniiyakan mo nga si Abby Siwa kay Kulaong. Nabalis yan, nasumpit ng hangin, ate. Uso pa ba ngayon yan? 2026 na?
Sige, habol ka, Ate Iloy. Masaya to. Oh, Ate Glenn Magramo. Ate, tantanan mo na yan. Huwag ka na gumamit. Kung ano man yan. Ay, naku. Mismo, di ba? Kuya G. Naku po, halingan tawag dyan. Nabalis nga. Oh. Ay, naku, dapat umuwi siya sa Pinas kasi yung Abi Siwang mas malapit kay Kulaong. Oo nga. Eskrimador, isa na naman ba itong klaseng tao para biglang sisikat sa SOCMED? Walang mahanap na platform para mag-boom agad. Times 10 pala ang kaob-oban nito. Kaya kaysa kay Kulaong, bagay sila. O, natipo si Ate Marbs, Ate Macha Mochi, never daw umiyak. Kakasabi mo lang, umiyak kanina. Oo nga eh. Contradiction yung mga sinasabi mo ha. Airpods Gaming, sino mag-start mag-vlog dyan, magpanggap na ex ni Marbs? Hindi magsesettle sa isang babae ang isang high value man, lalo na kung ikaw, Ate Marbs. Uy, huwag nyo namang i-real to, kung sakit naman yan. Sabi niya sa akin, Mami, kung mag-aasawa ba ako, susuportahan mo pa rin ako? Siyempre kasi nagbibigay ako talaga ng pera sa kanya every month. Oops, doon hanay masmasan ako. Talagang parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ano to? Katangahan? Pagkatapos blinak ko siya. Nag-open siya ng WhatsApp, blinak ko siya. Nag-open siya ng WhatsApp, nag-chat siya sa akin na ang cellphone daw na binigay ko sa kanya, sira daw ang LCD, kailangan paayusin. Ang sagot ko sa kanya, paayos mo na sa jowa mo, maging asawa mo, bakit sa akin? Kaya nyo na yan. Yun, sabay block ko sa kanya. Ganon. Ganon, guys. Haba ng hair ha. Pero pag nagmahal ka ng mga lalaking milyonaryo, alam mo na yun, pag lumabas ng bahay mo, alam mo, nasa bar na yan, nagbabar-bar na yan, na may mga babae na yan, may mga ano na yan, alam mo na yun. May ka-PM na walk. Hindi ka na masasaktan. Kasi tanggap mo na kung ano siya. Then, Okay. Naintindihan ko na. Yung kanyang pagka-frustrate doon sa kanyang mga past relationship, parang kasi dito nga naman, hindi siya masasaktan kay Kulaong. Kasi, parang ini-imagine niya lang na jowa niya si Kulaong. Ha? Ewan ko kung parang ganun eh. it's your choice na yon kung gusto mo magstay sa kanya o magpakamarter. Ganon. Ganyan-ganyan ang mga typo kay FLM, no? Yung maraming babae, yung mga bata pa na babae, yung mga pang Viva Max, ganyan. So, suportahan ko pa siya. Sabihin ko pa kay FLM, sige ma'am, babae ka lang ng babae, walang problema sa akin. Ganon! Parang lumalala. Ate Merv, sadya ka pa ba? Parang lumalala eh, no? Parang lumalala yung yung sign na for the content lang. Yun yung ko, for the content lang. Kayo ko yan, Boss Mac. Kinukwento yung live. Oh. Parang akin content lang to, no? Ate Marbs. Hindi pagmamahal yan. Kasi kung pagmamahal yan, di ba, gusto mo nga, solo mo lang yung tao eh. Di ba? Kasi ang alam ko, nagmamahal, pinagdadamot yung taong mahal niya. Eh, ikaw, papamigay mo siya sa Viva Max. Papamigay mo sa mga mas bata. Tuloy pa natin. Basta dapat sa umaga, sabay kaming magkape-kape, mag-uusap kami tungkol sa mga humanitarian project niya. Tapos yung Eto, kasi syempre, total, mga adult naman na tayo dito, di ba? Parang ganito yun, Ate Marbs. Kunwari, tumira kagabi. Kunwari lang. Tinira ni Kulaong si Abi Siwa kagabi. Kunwari lang. Tapos ngayong umaga, isusubo mo edits niya. Okay lang ba sa'yo yun? Parang ganun kasi yun eh. Yung yung sinasabi mo, yung kinukwento mo, parang tanggap mo siya na ganun. Eh, hindi pagmamahal yun.
'Di ba? Kasi kapag mahal mo ang isang tao talaga from the bottom of your heart, hindi mo man lang padadapuan 'yan sa babaeng langaw. Kahit sa babaeng langaw magseselos ka. Magagalit ka kay Kulaong, "Bakit mo pinalapo yung babaeng langaw na 'yan?" Ta's magtataka si Kulaong, "Paano mo naman alamang babae 'yan? Eh, dumapo sa'yo, eh. Habulin ka ng mga babae." 'Di ba? Eh, kaya lang baliktad, eh. 'Di ba? Parang pinamimigay mo siya tapos kinaumagahan magkakape kayo. Parang hindi pagmamahal 'yun. Pero control tayo sa pagsampiga dito, guys. Baka makita natin 'to nakasampay. So maraming salamat po, ingat po kayo, nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.